ito po isa sa mga project namin na natapos. I'm proud to say mga kabayan na isa tayo sa mga nagkabit dyan ng mga wiring. Ayan po yung bahay namin dati na unang dumating po ako dito sa Greenland. Dito po ako nagtatapon dati ng basura. Diyan po ako nag-umpisa mangarap. Nandito na tayo mga kabayan kung saan yung pangalawang project. Dito tayo sa pangatlong tinrabawaan natin dito sa Greenland. Ito po yung International Airport ngayon. Ayan po. Nandito po tayo sa pang-apat na project. Ito na po yung pang-limang project mga kabayan kung saan po tayo nagtrabaho. Ito po eskwelahan. Hanggang dun po sa dulo. Yan. Nandito na po tayo sa pang-anim na project. Ito na po yung pang-pito. Orphanage po ito mga kabayan. Saktong-sakto naman ngayon mga kabayan. No? Mayroong Northern Lights sa itaas. Oh. Hello po mga kabayan. So ngayon mga kabayan, dahil 3 years na ako dito sa Greenland, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung mga project na natapos ko dito at kung ano pa yung mga project na naiwan dito. Para may idea kayo mga kabayan bilang isang OFW dito sa Greenland. Ngayon mga kabayan, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinrabawaan natin dito mula umpisa, pangalawa, at kung ano-ano pa yung pinagtatrabawaan natin dito sa Nuuk City, Greenland. Tara, samahan niyo ako. Nandito na tayo mga kabayan kung saan yung unang dating ko po dito sa Greenland, unang araw ko po dito, kung saan kami dinala noong boss namin na bahay po. Ayan po, sa likod po natin mga kabayan, akyatin natin para makita nyo. Ito po yung daanan dito. Ayan, so yung area dito mga kabayan, medyo mahirap yung sasakyan dito kasi kanto na kasi ito dito mga kabayan at paahon. Tingnan nyo naman oh, aakyat ka pa. Ito po kapitbahay namin yan dito. Ipapakita ko sa inyo yung unang kuha namin na unang bahay kung saan kami nakatira. So yung mga bahay dito mga kabayan, medyo paahon siya at napakahirap dito kasi ang kuha dito madulas. Tapos pag nag-snow, lalo na pag magtapon ka ng basura, bababa ka pa. Hindi ko lang alam ngayon kung may tao pa ba dito kasi ayun po sa itaas natin. Ayun po yung bahay namin dati na unang dumating po ako dito sa Greenland. Yung green po mga kabayan no. Yan, dyan po tayo nakatira. Tapos yung hagdan namin mga kabayan, yung dadaanan namin, ito po. Yan. So hindi ko lang alam kung may tao pa ba dito. So kung makita natin may mga bakat ng tsinelas, parang mayroon pa siya kasi parang nilinis siya. Ayan po. Dito po ako nagtatapon dati ng basura. Diyan po ako nag-umpisa mangarap. Dito ako nag-umpisa na namangha nung dumating ako dito kasi nakikita ko yung mga bahay dito, ang gaganda. Tapos ipakita ko sa inyo mga kabayan kung saan tayo bumibili ng grocery store. Nung unang dating kami dito ng kasama ko na Pilipino din, napapaisip kami kung mayroon ba dito mga rice, mayroon ba ditong maulam na gaya ng inuulam namin, manok, or may Asian store ba dito. Dito mga kabayan, malapit na kami sa Asian store or Filipino store. Nasa ibaba lang po siya, pwede lang sa lakarin. Doon kami nag-grocery ng kasama ko kapag gusto naming bumili ng mga sardinas, yung mga udong or mga pansit canton. Mayroon naman mga kabayan kasi yung may-ari Pilipina din.
dito din kami nakaranas na kung saan maglakad kami sa snow. Ito talaga nadaanan dito, hindi ko talaga tumalimutan ito. Yan. Dumadaan kami dati mga kabayan, September pa yun, wala pang snow. Pagdating ng October, nandito na kami. Dito pa rin kami nakatira. Kasi kuan kami dyan nakatira mga kabayan, 2 months lang kami dyan. Tapos lumipat kami ng bahay. So lumipat po ako ng bahay 4 na beses. Ipapakita ko rin sa inyo kung saang bahay tayo lumipat. So ngayon ipapakita ko lang kung saan kami nag-grocery. Para mayroon kayong idea no, kung ano dito yung buhay sa Greenland. Ito po, ayan. So ganyan lang po yung mga bahay dyan. Punta po tayo dito. Yung grocery store mga kabayan, ayun po sa pinarkingan natin. So doon tayo nakaparking. Ayan. Pero yung tinatrabahoan namin mga kabayan, dyan lang po sa baba na yan. Samahan nyo ako mga kabayan. Pupuntahan natin yung pinakaunang tinrabahoan ko dito, yung bago pa lang tayo dito. At naglalakad lang kami ng kasama ko dati kasi wala kaming sasakyan, wala kaming issue. Although malapit lang naman. So ayan po, dyan po tayo nag-grocery. Ito building na talaga to dati pagdating namin. Ayan po yung Brusini. Yan sa loob na yan mga kabayan, dyan kami bumili dati ng yung rice. So ngayon samahan nyo ako kung saan tayo nag-umpisa nagtrabaho dito sa Greenland. Yung construction site talaga na doon nag-umpisa yung pangarap natin. Hanggang ngayon nandito pa rin tayo nagtatrabaho. Punta tayo doon mga kabayan sa project na ginawa namin. Yung bahay namin, ayan po yung bahay namin na yan oh. Tapos dito tayo sa left side. Ayan, left side po tayo. Dati nilalakad na namin to dati mga kabayan, yung bago pa kami. Kasi wala pa kami sasakyan. Tapos dito na to mga kabayan, yung green na bahay na to, dito po tayo liliko. Right side po tayo. Nasa baba lang mga kabayan yung trabahoan namin. Siguro nasa 5 minutes lang kung lalakarin ng mga kabayan. So malapit lang siya, hindi naman siya kalayuan. Ayan, ito na po ang street na ito. Nasa ibaba mga kabayan yung unang tinrabahoan natin. Samahan nyo ako. Ito na kanto yung nilalakad-lakaran namin mga kabayan pag pupunta kami dito ng trabaho at pauwi. Ngayon mga kabayan, iniwan ko lang yung sasakyan ko sa itaas. Hanggang dito naman kasi yung project namin, yung puti na yan. Pero ipapasyal ko kayo mga kabayan kung saan talaga kami nag-umpisa. Na sa ibaba po, kita nyo yung yellow na yan. Sa likod mayroon pang mga building dyan, color blue. So ito na daan dati. Naglalakad-lakad kami dito papunta ng trabaho at pauwi. At may mga kasama din kami dati na mga Sri Lankan. So napakarami pong Sri Lankan dito na kasama ko na nagtatrabaho nung unang dating ko talaga dito mga kabayan. So dito sa kabila natin, yan, puro lang talaga to bato. Bali ito ay pinapuputukan nila dito mga kabayan yung mga ganitong bato para mawasak siya at medyo matanggal yung mga bato hanggang sa patagi nila. At dito sa Greenland naman ay napakahirap yung construction ng bahay dahil nag-umpisa po talaga ako dito nung dumating ako mga kabayan. Nakita ko kung paano nila i-construct yung bahay. Napakatagal mga kabayan, no? Halos times 10 siguro yung gastos dito kumpara sa atin sa Pilipinas paggawa lang ng bahay mga kabayan. Dahil sa ganito pa lang mabato, pag-construct pa lang, pagpapaputok nila, yung mga materialis na ginamit ay talagang halos dubli-dubli. Dapat walang mga malamig na makalusot, hangin, yung mag-moist, dapat may heater kasi kung wala mga kabayan ay maaaring ma-frozen. So puntahan natin dun sa ibaba, sa pinakaumpisa talaga kung saan tayo nagsimula. So ito na part dati, dito po nakatambak yung mga container namin, pero ngayon wala na yung container namin na doon po dinala sa kabilang project. Dito mga kabayan may mga kasama ako dati dito ng mga Danish. Sila naman mga kabayan ay hindi sila tumatagal sa trabaho na gaya sa atin ng mga Pilipino na matyaga tayo. Hanggat hindi pa tayo pinapaalis, hindi tayo umaalis. Pero sila mga kabayan, no, 2 months, 3 months, pagtapos na sila, uwi yan sila pag gusto nila mga kabayan. Kasi sila, marami silang opportunity, hindi kagaya sa atin kukunti lang. Ito po, dito po yung mga container namin dati, dito kami kumakain. Ayan. So ito na po yung mga bahay dito. Ito po isa sa mga project namin na natapos. I'm proud to say mga kabayan na isa tayo sa mga nagkabit dyan ng mga wiring, sa mga ilaw, about sa mga electrical po, mga heating. So tayo po ay isa sa nakabilang dyan.
Bali, dalawa lang po kami dito na Pilipino talaga ang gumawa dito. Tapos mayroon pa palang isa, pero kung siya, yung parang helper lang siya mga kabayan, no? Alam nyo ba dito mga kabayan, dito talaga nagumpisa, no? Yung parang katawan ko parang nabugbog siya. Dahil nga, yung unang trabaho namin dito, yung pagdating namin mga kabayan, ito na building, dito kami na-assign ng kasama ko. Number 6 po ito. Number 6, ito po yung number 7. So, yan yung pinakahuli yung number 7. Nung unang dating namin ng kasama ko, hindi pa electrical yung trabaho namin. Para kaming mga helper. Kasi ito na building mga kabayan, no? Marami po siyang palpak sa pag-umpisa. Kasi precast po kasi ito. Dapat kasi sa precast, bago siya buuin mga kabayan or kasi buhos, dapat mayroon na po siyang nakaabang ng mga box, mga pipe, nakabaon siya bago simintuhin. So, ang nangyari, na simento na wala po siyang mga abang. So, kami ng kasama ko na Pilipino ay talagang hiniwa namin yung makaban, yung grinder na mabigat at saka yung pang barena na halos yung katawan mo ay mayanig talaga. So parang sumuko talaga ako mga kabayan, pero yun, tiniis ko talaga, kinaya ko. Tapos yung umuwi ako ng bahay, yung ulo ko mga kabayan punong-puno ng simento. Pinapawisan ako kahit malamig yung mga panahon na yun, dahil nga yung trabaho ay medyo mahirap. Pero hanggang sa nakayanan ko mga kabayan, nasana yung katawan ko, hanggang umabot kami dyan dito mga kabayan, na iba na yung trabaho namin kasi natapos namin ng kasama ko yung pagka-grinder, pagbubutas sa mga simento na daanan ng mga pipe. Imbis na 3 buwan yung binigay sa amin, natapos na namin ng 1 buwan kalahati. Doon bumilig yung boss namin na Dani. Bumilib siya Dani, or yun yung shortcut term namin dito sa mga lokal, yung mga taga Denmark. Dani yung tawag namin para mas hindi malata. Hanggang natapos namin ito, so wala na kaming trabahoin sa pag cutting, kasi itong building ito lahat mga kabayan, pinagka-cutting namin yung daanan ng mga pipe, lagayan ng mga box para sa kuryente. Nag-umpisa na kami doon mag-wiring, tapos electrician na talaga yung trabaho namin. Pagkatapos nun, mga 1 buwan kalahati matapos namin. Hanggang sa yun, nakita nga nila yung trabaho namin na mukhang mabilis do kami compare dun sa mga yung dito, yung mga lokal. Tapos mga ilang buwan lang pa ba yan, paalis na din yung mga lokal papunta ng Denmark, pabalik sila yung mga Dani, papunta sila ng Denmark. So sabi ko sa kanila, bakit nila iiwan dito, hindi pa naman tapos. Sabi nila sa kanila 3 months na daw yung pinirmahan nila, so wala na daw sila kuhan. Basta sila kasi dito mga kabayan, kung aalis sila minsan kahit hindi pa tapos yung kontrata nila, umaalis sila, hindi kagaya sa amin. So kami na lang ng kasama ko na Pilipino na iwan dito, 2. Tapos may kasama kaming isang lokal na bago din, taga dito din. So 3 na lang kami, 3 kami dito yung tumira. Kasi yung boss nga namin natuwa sa amin, dahil pag nagtrabaho kami mga kabayan, yung 1 linggo tinatapos namin ng 3 araw, imbes yung 1 buwan tinatapos namin ng 1 linggo. Kaya yun, nabilib yung boss namin. So yan po yung building na blue mga kabayan, yung pang 7. So pababa kasi ito yung pang 6, tapos ito naman yung pang 5. So green, blue dito mga kabayan. Ito po ay tirahan po ito ng mga student mga kabayan, no? Or yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. So government ito mga kabayan. Mayroon dyan mga kabayan, no? 2 kwarto, may 3 kwarto, may 1 kwarto. So depende po kung ilang pamilya sa loob o pang 1 tao lang. So mayroon po dyan mga kabayan kung ano po yung design. So ito na po yung pang 5. Tapos yung pang 4 mga kabayan, ito yung yellow. Ayan, pang 4. Tapos yung pang 3, yellow din po siya. Ayan, so ganito po yung ginawa namin dati dito. So puntahan natin dito. Dito po dumadaan yung mga cruise ship. Sa likod kasi nito, papunta po ng pier or port mga kabayan, no? Kung saan po, doon po dumadao yung mga barko. Ayan po. So dagat na po dito mga kabayan. Ayan. So ito po yung lugar dito. Ayan. So marami akong alaala dito. Nung bago pa lang ako dito ako nakaranas mga kabayan, no, na sobrang lamig. Kasi nagtatrabaho kami sa labas minsan. Yung kamay ko ay parang mapuputol dahil sa sobrang lamig. Tapos namumula. Lalo na pag panahon ng hangin mga kabayan, napakahirap. Dito madalas malakas yung hangin kapag winter. Ipakita ko sa inyo mga kabayan yung pang number 3 na building.
Pang number 2 na building. Kasi ito na po yung number 3. Pababa kasi tayo. 5, 4, 6, 7, 6, 5, 4, 3. So mayroong dalawang building sa itaas. Yung dalawang building sa itaas ay meron po yung kababayan nating nagtatrabaho, Pilipino. Diyan po yung bahay niya sa taas. Pero hindi siya kasali sa ganitong building na ni-renovate. Kasi dito may mga bahay to dito na mga luma. Yun pong pinagwawasak dati kasi pinalitan na ng ganito style. Ito po yung number 1. Ito na po yung pinakahuli dito. Tapos ayun na po yung number 2. Yan, puti din po. Pakita ko sa inyo dito yung ganda ng view dito. So meron silang park na ginawa dito, parang barko to. Yan. So may mga katira na po halos din mga kabayan. Yan. So dito ako madalas makakita ng mga dumadaan na mga barko or cruise ship. Yan. Kasi sa baba dito ay dagat po siya. Yan. Yung pangalawang building na pupuntahan natin mga kabayan, yun po yung lugar na kung saan pinakadulo na din. Kasi ito, dulo na din ito. Tapos yung pupuntahan natin dulo. So medyo babiyahe pa siguro tayo ng mga 15 minutes para marating doon mga kabayan. So tara, samahan nyo ako para maipakita ko sa inyo doon. Ngayon nandito na tayo mga kabayan kung saan yung pangalawang project. Kung saan natapos na yung project namin doon sa kabila. At dito na po kami nilipat mga kabayan. Ito po mga kabayan, isa, dalawa, bali 3 building ito hanggang doon sa dulo. So ang tawag nila dito ay 48 apartment. Kasi nga 48 apartment ito mga kabayan, no? Sa isang apartment meron siyang 2 kwarto, may 3 kwarto, may 4 na kwarto, mayroon din po 1 kwarto na siya. So depende po mga kabayan, no? Kasi dito kada apartment na yan mayroon talagang type kung ano yung gusto mo. Tapos hanggang 3rd floor yan mga kabayan, no? Mula ground floor, 1st floor, 2nd floor, and 3rd floor po siya. Tapos dito po sa likod natin, ayan, ito na po yung end. Wala na pong kalsada dyan kasi imposible magawan kalsada niya mga kabayan dahil napakagastos at puro bundok tsaka mabato. Hanggang sa dulo mga kabayan merong building doon, pero hanggang doon lang po yung end. Ngayon mga kabayan, nandito tayo sa pangatlong tinrabawaan natin dito sa Greenland. Kasi dito mga kabayan sa Greenland, marami pong project yung company ko dati. Napakalakas ng company ko dati. Kahit saan po may project. Isa sa mga nakuha nila na bidding, ito po yung International Airport dito sa Greenland. Actually, napakarami dito dati mga nagtatrabaho na Sri Lankan, mga kasama ko sa company ko. Mayroon din Pilipino dito mga kabayan na 2. Dito po yung naging barracks nila or container. Dito po nilagay mga kabayan, no? Itong pinarkingan dito mga kabayan. Talagang itong area na ito ay wala po ditong mga grocery store, wala pong mga tindahan, wala pong katao-tao dito. Kaya anong nangyari, yung isang kababayan natin ay na-homesick siya, para siyang na-depress or something, anxiety. Tapos gusto niya lang umuwi ng Pilipinas. Siguro inabot lang siya dito ng 2 buwan mga kabayan. Talagang umuwi siya at nagkakasakit siya dito. Ngayon ipakita ko sa inyo dito yung lugar para malaman nyo kung okay ba sa inyo. Kung halimbawa ma-assign kayo dito sa Greenland, kung isa kayong mga construction o hindi man kayo construction, kung magustuhan nyo po yung lugar. Dito mga kabayan, ito na area nito yung may parking. Dito po tinayo yung mga kuha ng kababayan natin, yung mga container nila kung saan po sila nakatira. Bali, container lang talaga sa mga kabayan, pero maganda naman sa loob. Ang problema na yung palabas mo ay medyo malamig. At syempre mga kabayan, ito yung makikita mo. Ito po mga bundok lang, mga snow kung sa winter. Tapos ako mga kabayan, nakapagtrabaho ako dati. Ito po yung International Airport ngayon. Ayan po. Pero tapos na yan mga kabayan Dito tayo sa itaas. Bali yung trabaho ko dito mga kabayan, naghihila kami dito ng mga kable. Mahirap dito mga kabayan magtrabaho sa airport kasi wala ka talagang dito masilungan. Dati ng mga panahon mga kabayan, hindi po natapos pa yung building na ito. Huli na po ito natapos yung building. Ito yung pinakahuli. Pero ang talagang trabaho namin dati ay maghihila po kami ng mga kable. Yung mga runway na yung mga kabayan, may mga abang po yan mga kable para sa mga ilaw. So napakahaba yan mga kabayan yung runway hanggang dun sa dulo. Nagtrabaho ako dati dito, hindi lang katagalan. Kasi mga kabayan ay yung focus talaga namin mga apartment lang. Bali hinihiram lang kami dito mag-back up kasi wala pang tao. Pero yung mga Sri Lankan nandito na sila. Minsan yung boss ko kasi nandito siya. So hinihiram kami kaya napapatrabaho kami dito. Napakahirap dyan dahil masakit yung lamig sa labas. Wala ka talagang mataguan mga kabayan kundi sasakyan lang. Minsan may container doon magpapainit kayo.
Sa ngayon, ito na po, nag-ooperate na po ito, international airport na po ito. Ayan. Dati kasi domestic airport lang, nandun po sa unahan, napakaliit lang mga kabayan. Yun lang po yung ginagamit na airport doon at hindi po siya direct flight sa Denmark. Ngayon, ito po ay direct flight sa Denmark. Mayroon na din po papunta ng US. Kaya ito na po, improve na po talaga dito yung Greenland. Ayan po yung loob, medyo malawak yan sa loob. Isa ako dyan sa nag-construct. Ang nagustuhan ko lang talaga dito pag na-assign ako sa airport, libre pagkain, tanghalian, umagahan mga kabayan. Dito ka na mag-umagahan, tapos magmerienda sa umaga, tapos sa tanghali gusto ka o hapon mga kabayan, may merienda din bago ka uwi, libre ng pagkain. So dito makatipid ka dito. Tapos ang kagandahan pa mga kabayan ay only overtime. Hanggang anong gusto mo mga kabayan, pwede ka magtrabaho dito. Ngayon mga kabayan, nandito po tayo sa pang-apat na project na ginawa ko dito at natapos natin mga kabayan. Ngayon ipapakita ko sa inyo, malapit po ito sa city. Nandito talaga to sa sentro. Ito po yung pang-apat mga kabayan, no, sa ginawa natin dito. Ito po ay hotel po ito mga kabayan. Tapos yung sa gilid niya, ito po ay kwanto bar to mga kabayan. Tapos ito na po yung city. Kumbaga ito yung pinakapuno, pinaka-heart ng city kasi may mga grocery store, mayroon din dito. Ngayon po hotel din po ito. Ayan po sa harap natin mga restaurant. So ikotin natin mga kabayan na ipapakita ko sa inyo. So mataas ito mga kabayan, hindi ako nagkakamali, hanggang 8th floor ata ito mga kabayan, no? Tapos may mga kwarto dyan. Itong hotel dito mga kabayan ay talagang tulugan lang talaga ito ng turista. May mga function hall din dito mga kabayan. So medyo matagal-tagal din tayo nagtrabaho dito. Dito kasi mga kabayan, no, sa Greenland ay marami pong mga turista po talaga ang pumupunta dito. Minsan po nagkakulangan po dito yung hotel, napupuno po dahil minsan masama yung panahon, stranded, malakas yung hangin, lalo mga pag winter dito. Talagang kinukulang po dito yung hotel. Sa summer din, ganun din mga kabayan kasi mas marami ang pumupunta ng mga turista dito sa summer. Ito po hanggang kuan po siya ata 8th floor to, hindi ako nagkakamali. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nasa 10th floor ata ito mga kabayan, no? Tapos ito sa harap natin, grocery store po to. Tapos bahay po namin dyan sa unahan. Ito po ay bangko, Greenland Bank. So ito po yung pang-apat sa tinatrabawaan natin mga kabayan, no? Bali ito na po yung pang-limang project mga kabayan kung saan po tayo nagtrabaho. Ito po eskwelahan. Hanggang dun po sa dulo, yan eskwelahan. Magkadugtong po yan mga kabayan, no? Actually dyan sana mag-aaral yung anak ko. Kaso ang problema, hindi pa natapos hanggang ngayon. Mula dito mga kabayan sa city, yun po yung project natin. Malapit lang po siya. Ito po yung eskwelahan. Tara samahan nyo ako mga kabayan, ipapakita ko sa inyo dito kung anong itsura nito sa malapit para makita nyo at may idea kayo. Ayan, ito po yung itsura ng school mga kabayan, no? Ayan, medyo kuha na siya mga kabayan. Umabot na siya ngayon ng 4 years. Siguro hindi ako nagkakamali. Dapat kasi mga kabayan, yung construction nito ay aabot lang siya sa 2 years. Dapat matapos po siya. Napakaganda yan sa loob mga kabayan. Halos kompleto yan sa loob. Napakalawak yan sa loob. Diyan sana mag-aaral yung anak ko. Ang problema mga kabayan, no? Hanggang ngayon hindi pa siya natapos. Kaya ito na project mga kabayan. Ito po yung eskwelahan. Ay nalugi po yung company ko dito. Hanggang ngayon, imbis na yung company ko ang magkakapera, sila pa ang nagbabayad dahil sa penalty. Dahil dapat 2 years ay matapos, ngayon ay pang 4 years na mga kabayan, hindi pa rin siya natapos. Kaya dito po nagumpisa na bumagsak yung company ko, bumaba po yung income, nawalan po ng mga project, tapos yung mga tao po ay nagtanggalan po ng tao. So maswerte ako dahil hindi ako napabilang dito mga kabayan na project na to, kasi itong project na to ay tumulong lang po ako dito, hindi po ako dito ang nag-umpisa. May mga Pilipino po tayo dito nagtatrabaho dati. Ayos naman yung trabaho ng mga kababayan natin Pilipino. Ang nangyari lang dito ay na mismanagement po, hindi po maganda yung pagmamalakad. Iba-iba po yung mga trabante at napakaraming trabante po, hindi na monitor. Kaya yun na mismanagement. Marami pong mga mali, marami pong mga tinanggal, mga binaklas. Kaya hanggang ngayon mga kabayan, pinakonstruct pa rin ito. So sayang nga mga kabayan, no? Kung dito sana nag-aral yung anak ko, napakaswerte niya dahil halos kumpleto po yun sa loob at napakalawak. So ngayon mga kabayan, nandito na po tayo sa pang-anim na project. So ito po yung pang-anim na project. Pakita ko sa inyo, iikot ko kayo mga kabayan. So 5 building po ito. Dito mga kabayan, yan po yung city. So malapit lang din po siya sa city. Nasa siguro mga 1 minuto, 2 minuto makakarating ka na. Tapos ito po yung style dito. Yan po. So, kada kuan yan mga kabayan, yung mga boundary na yan.
tapos pataas first floor mga kabayan. Sa kwarto po sa itaas, may kwarto po sa baba po, parang terrace nila. Tara, pasyal ko kayo dito. So ito po yung area dito, medyo lang yung mga bahay dito, yung mga sinauna. Yan po, mga bungalow type yung dito sa itaas, pero dito mga kabayan hanggang first floor po ito, at saka kahoy lang siya. Yan, ginamitan po natin ng night mode mga kabayan, no? Yan, ito po yung pangalawang building, bali 5 building po ito mga kabayan. So hanggang pundo sa ibaba. So simple lang sa mga kabayan, no? Kahoy lang po yung labas niyan, pero yung pundasyon niya mga kabayan ay semento po siya. Yan, so hindi po basta-basta yung mga nakatira dito. May mga kaya ito sa buhay dahil nga nagtatrabaho daw sila sa mga ministry or prime minister, sa government. Yan po yung sabi ng kasama ko. Ayan po, ganito lang po yung style, oh. Wala po siyang pintura, kahoy na kahoy lang po siya. So isa po tayo sa gumawa nito mga kabayan, no? So kahit saan lang po kami ma-assign ng kasama ko, kasi kung saan po yung mga building na medyo malapit na, pinapadala po kami ng boss ko dahil mayroon kaming trabaho mga kabayan na hindi nila kayang gawin yung mga lokal dito, yung mga special skills na po, yung mga control sa mga heating, kasi hindi na po part talaga yun ng electrical, iba po talaga nagtatrabaho yun. Tapos dito lang din namin natutunan dahil tinuruan kami ng boss namin, kaya hanggang ngayon mga kabayan hindi kami binibitawan ng boss namin, kahit yung company namin ay medyo lumulubog na po siya. Pero sa ngayon mga kabayan, mga project pa naman yung company namin. May hospital pa kami na project at may apartment pa rin. So sana makakita pa rin ng project. So hanggang dito po siya mga kabayan, no? Ito na po yung panghuling building. Medyo maliit po. Yan, ito po na building mga kabayan. Ito na po yung pang-7. Orphanage po ito mga kabayan. Saktong-sakto naman ngayon mga kabayan, no? Mayroong Northern Lights sa itaas, so grabe, napakaswerte natin, no? Napunta tayo dito sa project na ipapakita ko lang sana yung ginawa namin. Ayan po, mayroon po siyang Northern Lights na napakita. So ito po mga kabayan ay orphanage. Ito po yung pang 7 building natin. Tapos yung pang 8 at siya mga kabayan, under construction pa po siya. Ito mga kabayan, tapos na po ito at ready to occupant na po ito sa mga bata mga kabayan, no? Yun po yung mga bata na wala na pong mga magulang, mayroong ibang magulang na pabayaan, dito po sila dadalhin mga kabayan. Napakarami po yung kwarto. Yan po, napakaswerte natin, lumabas po yung Northern Lights. Yan, so medyo makapal-kapal siya mga kabayan. Yan, mayroon na lang kaming 2 area ng project doon po sa hospital, tapos yung isa naman ay apartment po siya mga kabayan. So dati mga kabayan, yung company ko, yung number 1 po sa electric company, ngayon ay medyo may mga kompetensya na siya at medyo mahirap na makahanap ng project. Pero sana tuloy-tuloy pa rin, kasi sabi ng boss ko, hanapan naman daw niya kami ng trabaho, basta hindi lang daw muna kami aalis hanggat nandito pa daw yung kumpanya. So hanggang dito na lang mga kabayan, no? At maraming salamat po sa panonood. Pinakita ko lang po yung trabaho ko dito sa Greenland na natapos, at sa likod natin yung Northern Lights, napakaganda.